yung Panginoon talaga i-provide niya yung pakailangan anak ko doon sa computer. Alam mo bang, dahil natouch siya doon sa testimony ko, kumuha siya ng pera, nagbigay ulit sa akin. Yun po ang binigay ko noong pagka-Saturday na Gift for Jesus. Dahil kulang na pala po ang pera ko eh. Enough lang po sana. Pero alam nyo, pag tayo po'y nagbibigay sa Panginoon, siya po, may desire lang po tayo, God will give. And God, siya po yung lila eh. Siya yung tatawag po sa blessing para lalapit sa'yo. Ay, hindi ka na magsama. May magnet po yung blessing na yun. Hallelujah. God has 1,000 ways. Hindi pa ng employer natin, may iba na gagamitin ang Panginoon. Hindi naman dahil ay, pastora naman yun, nabibigay. Pero kung hindi rin ang Panginoon ang kikilo sa tao, kahit 107 hindi makapagbigay sa pastor. Hello? Kung hindi mismo ang Panginoon ang kumilos doon sa person dahil pinagbagabag siya. I remember ng last month I desire also to give my first fruit. Almost 4 years na po nagbibigay din po ako ng first fruit kay God. And hindi din po galing sa income ko. Kundi God used people also to give me that first fruit in order to have na ako'y makapag-first fruit din. Kasi hindi ko din tayo kalagin eh. Alam mo, 1 week ko ng desire yun. May pinagabag ang Panginoon na kapatid. Siya din po ay para magbigay ng first fruit, para may first fruit din po ako. Dahil ang Panginoon, kung may desire po tayo, hindi rin kukunin ng Panginoon ng sayo eh. Siya rin mismo ang gagamit para may ibibigay ka sa Panginoon. Ang importante yung heart natin mabuksan. Ngayon, hallelujah. Ang gusto ko lang pong i-ano dito is, tingnan natin po yung sarili natin, kung hanggang level na, saan na po tayong level. Huwag tayo po yung mananatili sa sitwasyon na sa bad level. We have to go forward. Dahil habang paantaas ng pantaas ang ating level sa ating pagbibigay, sa ating sarili, ay ganun din pa ang faith na ibibigay ng Panginoon sa'yo. Pag nandun ka na sa level na yon, pataas ng pataas, and even the last one, ay makikita po natin, the last one ay sa barn level na tayo. So Genesis chapter 41, verse 39, 57. Alam nyo, unti-unti na makapag, alam mo, this year, doon na po naglagay ako na ng Kodapur. Sa nakalipas, wala po akong ganon. Pero this year, binuksan ko na kasi nakita ko na kailangan mag-step higher na ako sa aking pagbibigay sa Panginoon. Na kailangan kong mayroon na tayong budget para sa mga nakihirap. Na may pangailangan, ngayon nga, mismo yung anak ko sa Manila ngayon, mayroon siyang ina-adapt ngayon. Binilhan niya ng kama ngayon para lang po na isang batang nanay ay sakit. Ay talaga po. Yun ako na, yun yung level natin na alam mo kulang yung pera mo. Pero alam mo na kailangan mong tumulong ang isang tao. Yung pangyayari sa buhay ng anak ko, nagiging blessing dahil naranasan niya yung naranasan ng batang yun. Siya po ay nagiging blessing na rin po. Siya yung tinatakbuhan ng batang ko. Nakita ko yung negative man ang past ng anak ko. Pero dahil sa experience na yun, siya yung nakakaunawa sa mga taong ganito. Sa mga batang ito. At kinupkop niya. Siya rin mismo, hindi man siya, ma, hingin nga ako ng pera, ma, para dito siya, ganyan, hindi. Sila mismo yung nagpapakain sa bata ito. Ang point ko is, tayo po, kung tayo may puso na gano'n, na puti mo yung mga anak natin, ay magkakaroon din ng puso, kasi tayo makapagbigay din, kahit ang kapwa nila, ng mga bata. Ngayon, ang apat na po na level is, ito po yung level na nasa barn level. Genesis chapter 41, ito po yung kay Joseph. Alam natin yung kay Joseph na istorya. I-short ko na lang na nagkaroon ho ng famine, di ba? Nagkaroon ho siya ng famine at natimbak ho siya ng mga
ng mga anak iniligay po sa bodega. Ano po? Sa barn. Kung tingnan po natin, si Joseph kaya, kung hindi siya na-tested, hindi siya nagkaroon ng pagsubok, at napagtagumpayan niya, makamit kaya niya ang level na ganyan? No. Kaya wag po natin hamakin ang mga pagsubok ng Panginoon sa buhay natin. Dahil yan po, yung magiging daan para tayong pagtatagumpay at maranasan natin na tumataas yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kagaya po ni Joseph. Na hindi lang po ang Egypt ang pinakain ni Joseph, kundi ang mga karatig na mga bansa ay napapakain din sa buhay niya. Hallelujah. Pagsasabihin natin, napaka-imposible yata yun. Pero walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Kung ang lahat po ng bawat isa sa atin ay pataas ng ating pagbigay sa Panginoon at ang ating level ay tumataas na rin yung faith natin, sabayan nyo. Huwag yung sabi niya ni Bishop, ni Pastor, hindi yung gaya-gaya. Kundi ikaw mismo makaranas ka, Lord. Napakabuti nyo, ito yung ginagawa ng Panginoon sa iyo. At mararanasan mo. Pag lahat po tayo nakakaranas ng new life, I'm sure, dadarating ang panahon na tayo ay magiging ganito ang sitwasyon, mayroon tayo, bang! Level na tayo sa new life. Amen! Bakit saan ba nag-umpisa yung mga maliliit na yan? Sa maliliit din yan sila galing. Pero din sa pananaliti, hindi sila nanatili kung sa ganung stage lang. At dito na lang ako. Sa pag-mentality na ako. Dito na lang ako. Enough na ito. Okay na. Okay na. Mangutang na lang ako. Okay, gano'n na. Di ba? Yung... Huwag na tayo sa gano'n. Nakakapagod. Pag maglista tayo, negative ba? Diba? Minsan, sa totoo lang, hindi na ako nag-lista eh. Dahil sumasakit ang puso ko eh. Bakit? Ay, negative eh. Diba? Negative. Okay, nakita na mo yun? Wala na. Madidismayan ako. Hindi ko kaya. Yung faith mo, dahil tumitingin ka doon sa listahan mo, nag-wait na yun ang faith mo. Nag-question ka na. Diba? Lord, kailangan ko ito. Kailangan sundin ko, Lord. Wala akong ganito, Lord. Kung ng Panginoon, yung blessing ay binigay sa akin ng Panginoon, nakabili ng refrigerator din ang anak ko. Dahil wala nga silang rep, dahil nga nabubulong, kinabukasan, matagal na sila sa Manila, wala silang walang tagapabalik eh, puro instant food, puro hotdog, puro yung ganun lang. Siyempre walang di ba? Yung ganun, tapos dalawa lang sila. Tapos the other night, kakagabi, sabi, Ma, this is the first time nila nag-bonding magkapatid sa Manila. Yun yung nakita na nag-bonding sila at yung isang bata at yung isang bata kung sa doon. Nag-bonding sila at nag sila sa Panginoon. Sabi ko, salamat tayo sa Panginoon. Yung ginagawa ng Panginoon na for the first time, kasi sometimes pag buka sa lolo mo, parang wala eh. Pag kayo lang, na magkapatid as a family, na kayo doon, nakikita mo yung kabutihan ni Lord, naranasan nila. Minsan, yung anak ko nga, Ma, na-amaze talaga, na-amaze ang anak ko. Sabi niya, Ma, paano mo kami na kaya mapaaral? Na-amaze talaga sila. Through that, sabi ko, sabayan nyo yung pananampalataya mayroon. Kasi yun lang eh. At saka yung pagsunod natin sa Panginoon. Yung pagsunod natin sa Panginoon. Nakinausap ko na anak lalaki, na pag nag-graduate kayo at may trabaho, sabay-sabay tayo, pakakayo lang kayo ng bahay. Hindi yung ngayon ako magbabahay, tapos yung utang ko linista ko, wala akong bayan. Diba? Ang hirap. Ay, di mo pwede sabay-sabay sa pag-aaral. Ay, talaga hindi ako empty, namuwi ako ng Pilipinas, eh, meron naman makita ang tao na mayroong bahay. Ay, may malaking bahay ka na, wala lang tinapos ang anak mo. Tapos wala tinapos ang anak mo, yung bahay mo bininta mo rin.